Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw, kada kayuan kakapsat, and welcome back to my channel. Semana Santa po ngayong linggong ito. At panahon po ng pagninilay-nilay at pag-isipan mabuti ang buhay. Kayo ba ay nasa tama? Kayo ba ay yung mahilig magpakalat ng chismis, ng marites, ng fake news? Kayo ba yung wala nang ginawa kundi ang ipagdasal na bumagsak ang ating gobyerno? Kayo ba yung mga taong walang habas kung magmura at manira ng kapwa na akala nyo naman napakalilinis ng buhay ninyo? Aba, ito po yung panahon to reflect on yourselves. Kung papansinin ninyo, parang napakabilis ng oras ngayon. Hindi tulad nung tayo ay mga bata pa. So, dapat mag-isip-isip na kayo. Gusto nyo bang sumama sa impyerno? Dahil sooner or later po, kayo po ay hihintayin ni former President Rodrigo Duterte sa impyerno. Dahil yun po ang pangako niya sa inyong mga DDS. Magsama-sama daw kayo sa impyerno. Sa bagay doon, may isa sa katuparan ninyo yung inyong pangarap na maging presidente si Sara Duterte. Dahil kung hindi siya magiging presidente sa mundong ito, aba, ngayon pa lang, presidente na siya sa impyerno. So kung gusto niyo to spend eternal life sa eternal fire, nasa sa inyo na yan. So habang may panahon pa, mag-isip-isip po kayo. Dahil kung nasabihan ni Digong na stupid God ang ating Panginoon Diyos, ibig sabihin niyan, handang-handa po siyang pumunta ng impyerno at isasama niya kayong lahat ng mga DDS. Dahil April 1 po ngayon, April Fool's Day. Marami pong naglalabasan ng mga balita at huwag kayong basta-basta maniniwala. Tulad po nung nabasa ko, kagigising ko lang kaninang umaga, nabasa ko na si Sara Duterte daw ay nag-resign, nagbitiw daw sa kanyang pwesto. Tapos siyempre, kung ikaw ay madali makapaniwala, matutuwa ka. Pero yan po ay isa sa mga April Fool's Day pranks. Dahil si Sara Duterte hindi pa magre-resign yan. Kasi oras na mag-resign siya, mas lalong iisipin ng taong bayan na siya ay guilty. At pag hindi siya nag-resign, ngayon pa lang, guilty na ang isip sa kanyang taong bayan dahil ayaw niyang humarap sa impeachment. Kung ano-anong dahilan ang ginagawa. Ngayon, tumakbo na naman sa Supreme Court at naghanap ng mga technicalities para ibato sa House para mahinto yung kanyang impeachment. Pero ako, sa tingin ko, this time, hindi po siya papanigan ng Supreme Court. Well, sana nga. Isa pang nabasa kong balita na para sa akin ay fake news, ito pong sinabi di umano ni Aurora P1. Dahil sabi dito sa balita, Aurora P1, sinabihan si Senator Amy Marcos. Dahil hindi nga po kahapon naglabas ng madamdaming statement si Amy Marcos. Yun pala, kung inyong iintindihin yung kanyang sinabi, yan ay para siraan at i-down na naman si President Bongbong Marcos para lumabas na ang linis-linis ni Sara Duterte, na siya ay walang bahid korupsyon, na siya ang nararapat maging presidente sa 2028. Hindi na po tayo magogoyo ni Amy Marcos kahit na anong drama pa ang gawin niya. Ginamit pa ang tatay, yan si Amy Marcos. Kumbaga kung si Sara Duterte ginagamit niya yung sitwasyon ng tatay niya para magpalakas sa 2028, ganun din naman si Amy Marcos. Kaya lang ang iniisip ko, bakit kaya sinisiraan na naman ni Amy si President Bongbong Marcos? Hindi naman siya ang pipiliing Vice President ni Sara Duterte. Dahil bago sa kanya, andyan si Rodante Marcoleta, nandiyan si Chavit Singson, nandiyan si Robin Padilla, at kung sino-sino pa. At bakit naman kukunin ni Sara Duterte itong si Amy Marcos? Hindi ba alam ni Amy na ginagamit lang siya ng mga Duterte? Dahil alam ni Sara na maraming DDS ang ayaw kay Amy Marcos. Dahil kung natraidor ni Amy Marcos ang kanyang kapatid at ang pamilya niya, hindi malabong gawin din niya yan sa mga Duterte. Pero sa ngayon, dahil wala nang pupuntahan si Amy Marcos, kailangan niyang sumipsip sa mga Duterte. Kahit na magmukha na siyang tanga, kahit pinagtatawan na siya ng taong bayan. Dahil alam mo naman tayo mga Pilipino, we care about our family. Na kahit na mag-away-away kayo, pamilya pa rin ang nangunguna. Hindi Ang ginawa ni Amy Marcos, nagbulid na mga kasinungalingan. Wala naman siyang pinakitang ebidensya. O kaya sa speech na kahapon, pansinin ninyo, may binanggit pa ba si Amy Marcos tungkol sa pagiging drug addict ng kanyang kapatid? So yung ginawa ni Amy para makuha ang simpatya ng taong bayan, lalo na ng mga loyalista na ayaw na sa kanya. Sabi daw kasi ni Aurora P1, your brother is an adult. Your dad must have told you that when BBM was a toddler. You need to get a good sleep.
So, madali pong paniwalaan ito. Kasi alam niyo naman ang issue between Aurora P1 and Amy Marcos. Pero dapat po, nagre-research tayo talaga. So, para sa akin, hindi maglalabas si Aurora ng ganitong mga statement. Baka sabihin ng mga DDS ume-epal lang si Aurora P1. Pero dun sa message di umano ni Aurora P1 na your brother is an adult, your dad must have told you that BBM was a toddler. Kasi nga naman, di ba, matanda na po si President Bongbong Marcos. At may pamilya na yan, may asawa at mga anak na yan. Bakit gustong palabasin ni Amy Marcos na siya yung caretaker ng kanyang kapatid? At tama yung nagsulat nito na baka binili ni Apo Lakay sa'yo si BBM nung siya ay bata pa. Pero ngayon matanda na po si Bongbong Marcos. So wag nang umepal Amy Marcos. At panghuli, sabi di umano ni Aurora P1, you need to get a good sleep. Baka kulang ka lang sa tulog. But again, ni-research ko din po ito kung talagang may sinabi ba si Aurora P1. Wala pong sinabi. Well, unless I am wrong na hindi lang ako masyadong na-research kung sinabi nga ito ni Aurora P1 o hindi. But then again, April Fools po ngayon, dapat ingat tayo sa ating paniniwalaan. So ako ang ginagawa ko, kapag may nabasa akong mga articles o mga posts, i-research ko po muna. Talaga bang may sinabing ganito? At kapag ako po ay duda at wala akong makita mga follow-up o ibang nagsabi na totoo yung balitang yon, hindi ko na lang po isi-share sa inyo. Ayoko pong matawag na fake news peddler. So itong papanoorin natin ay hindi po mga fake news at hindi pang April Fool's Day dahil video po ito at documented. So ibig sabihin, from the horse's mouth. Galing po doon sa mga taong napanood ko. Unahin po natin itong si Atty. Respicio. Napanood nyo ba kung paano umepal at sumipsip itong si Respicio sa mga Duterte? Panoorin po natin. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Taga-Isabela kami! Ilocano kami! Pero hindi kami mga Duterte! O nakita na ninyo? Inagaw pa ang corona kay Philip Salvador at dinamay pa niya lahat ng Ilocano at ang lahat ng nasa Luzon. Okay lang yung sabihin mo na DDS ka, Respicio. Pero wag mong idamay lahat ng Ilocano. Lalo na sa Ilocos region. Tapos idadamay mo pa ang Luzon na lahat maka-Duterte na. Yan ang 100% na peke at sinungaling. So balik muna tayo dun sa issue ni Amy Marcos. Siyempre, magre-react po ang Malacanang. So sa press briefing ni Atty. Claire Castro, nilabas naman niya ang side ni President Bongbong Marcos. Forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para sa para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko. Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Dahil hindi nga naman ba, bukod dun sa mga sinabi ni Atty. Claire Castro, bakit nung sinabi ni Sara Duterte na ipahuhukay niya ang mga labi ng tatay ni Amy Marcos at isasaboy sa West Philippine Sea, may narinig ba tayong reaksyon galing kay Amy Marcos? Wala. Nagbingi-bingihan siya. Nung nagbanta si Sara Duterte na ipapapatay ang kanyang kapatid, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, may narinig ba tayong
reaksyon galing kay Amy Marcos? Wala. Ibig sabihin, okay sa'yo yung pinagsasasabi nitong si Sara Duterte. Okay sa'yo na minura ni Sara Duterte ang kapatid mo. Okay, huwag na natin isama si Lisa sa si Martin dahil talagang ayaw mo naman sa kanila. Pero yung minura mo rin kapatid mo na ang buong angkan ni Rodrigo Duterte pinagmumura na si Bongbong Marcos. May narinig ba kaming reaction galing sa'yo? Wala. So kung tutuusin, ikaw ang hindi nabantayan. Sa bagay bilang black sheep ni Apo Lakay at ni Madam Imelda, hindi ka nila kayang rendahan. Dahil tulad ni Sara Duterte, what Amy wants, Amy gets. Pero sa panahon ito, hindi nakukuha ni Sara Duterte yung gusto niya ngayon. At si Amy Marcos, hindi niya nagawang pasunurin sa kanya si Bongbong Marcos nung ito ay nanalo bilang presidente, kaya sila nagwawala. Pangatlo po natin, itong si Rowena Guanzon. Dahil dati ito ay makaleni talaga. Aba, biglang ngayon Sara Duterte na siya. Pero kung makapagsalita yan ng mga kain-suka sa mga dating DDS o makaleni na lumipat kay Bongbong Marcos, sasabihin niya kain-suka. Tapos sasabihin pa niya na dilawan siya talaga. At kahit na sinusuka siya ng mga DDS, dahil si Topacio nga ayaw na ayaw sa kanya. Verbally, kahit na dun sa event, sa pa-birthday ni Digong, nagsalita si Topacio. Kung gano'n niya kinasusuklaman si Rowena Guanzon. Pero siyempre, kapag ikaw ay may vested interest at ang iniisip mo ay sarili mo lang, kakapalan mo ang mukha mo. Leni Robredo will run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's too late now. So ayan, iboto naman kaya ng taong bayan si Rowena Guanzon sa 2028. Pero tandaan niyo po kailangan po pag bumoto kayo, ipakita nyo na kayo ay naka-Gucci at naka-Rolex. At alam niyo ba, gusto ko nang maniwala na basta DDS ka, meron kang mental issues. Napanood niyo ba yung concert ng Wolfgang sa Davao? Alam po natin na ang music is universal, kahit na anong genre pa yan. Kapag kayo ay umattend ng concert, wala pong kulay yan, wala pong halong politika yan. Pero kapag DDS ka, kahit na saan, hindi ka mamimili ng lugar at event, ilalabas mo pa rin yung ugaling DDS mo. Kaya rin. Makulit ka, umalis ka na nga. Umalis ka na nga, sinta. Ang magpakita ka na ngayon. Ano tuloy ang nangyari? Pinalabas siya ng venue. Kasi akala ng DDS na to, porque sila ay nasa Davao, pag sumigaw siya ng FUBBM, magsusunuran yung mga taga Davao. Dahil syempre, Davao event yan Marami dyan sa venue na yan, mga DDS, I'm sure. Pero bakit walang nag-second demotion dun sa isinigaw ng DDS na yon? Ibig sabihin, kahit yung mga kapwa DDS niya ay hindi natanggap yung ginawang pambabastos ng DDS na to. So sa susunod, ilagay niyo sa lugar. Pinagtatawanan na nga kayo ng taong bayan Laging sinasabi, ang mga DDS, tanga, bobo, at walang galang. Yun po ang nakikita ngayon ng sambayan ng Pilipino. Kapag DDS ka, dapat palamura ka. Dapat palaaway ka. Dapat lagi mong sinasabi na kapag ikaw ay pro-BBM, bangag ka at bayaran. Ganyan po kabastos ang mga DDS. At sabi ko nga sa inyo konti na lang, maniniwala na po may mental issues ang mga DDS. Lalayo pa ba naman tayo? Tingnan nyo na lang yung the likes of Rowena Guanzon and Attorney Respicio. At ang panghuli po natin, dahil Holy Week ngayon, kailangan po natin magnilay-nilay at tingnan yung ating buhay-buhay. Tandaan po natin, pag tayo po ay humarap sa ating Panginoon Diyos, nag-iisa po tayo. Wala tayong kakampi. At doon, mauungkat lahat ng ginawa mo at nasabi mo sa buhay na ito. Handa ba kayong ipagtanggol ang sarili ninyo? Handa ba kayong sabihin sa Panginoon Diyos kung bakit sinuportahan nyo ang isang Rodrigo Duterte? Dahil bukod po sa pagsasabi ni Rodrigo Duterte that God is a stupid God, ito po ay isa pang patunay kung gaano kabastos si Rodrigo Duterte sa ating Panginoon. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo pinako sa krus. Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. So ngayong Holy Week,
Let us reflect on our lives, lalo na sa ending ng ating buhay. Saan niyo ba gustong pumunta? Ang makasama si Digong sa impyerno o makasama sa langit yung tinawag ni Rodrigo Duterte na stupid God? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti admin.